Maupay nga kalip mga kasangkayan, good afternoon wherever you are in the world. So today I just wanted to continue the plant rescue series that I started about 2 or 3 years ago pa. So the last episode that I made for the plant rescue series was about 2 or 3 years ago. So naisipan ko lang ngayong ipagpatuloy yung plant rescue series because sa nakita kong nasira na halaman na to. I forgot the name of this plant, but this plant has a very beautiful leaves na take notice during the pandemic. So mas nakilala to or sumikat yung halaman na to during the pandemic. So as you can see, malaki na yung problema nung nasira na halaman na to. So to rescue this, ang tama talaga na para tumubo to is pagputol-putulin natin, and kung magpuputol-putol tayo when we are going to subdivide or cut this, at least tayo ng dalawang nodes. So as you can see, look at the leaves, nagsisimula na siyang mag-rot. So we are just going to take this out of the so as you can see, so iwan tayo ng at least 2 nodes, and look at this. So ganyan na kalaki yung problema ng halaman na to. So kasi kasi 2 or 3 days ago na natapos yung bagyo, tapos ngayon ko lang napansin na there was a plant that needs to be rescued. So as you can see, mga dilaw na yung mga dahon. So I will just put the name of this plant because I forgot the name. Pero ang ganda-ganda talaga nito, yung mga dahon nito pag lumalago na. So I will just put the name sa title, or for those who know the name of this plant, so please comment down below. So ayan, kailangan talaga may mga nodes tayo, at least 2 to 3 nodes kada cuttings para mabuhay yung ating halaman. So yung halaman na to, hindi to namumulaklak, but this has a very beautiful leaves. May mga spots siya na parang silver. So green leaves of course, and may mga silver siya na mga na mga spots. So ito yung itatanim natin isa-isa. May nakahanda na tayo na potting materials, or ewan tawag doon. Ayan, so sa isang nakakuha tayo ng ilan na ba? Sa 4 na cuttings. So ayan, actually may na-rescue na ako right after the typhoon. So ganyan, ayun to kaganda yung halaman na to. So as you can see, medyo nakabawi na yung halaman. So ito yung na-prepare natin na pagtataniman ng halaman na I forgot the name, basta parang fictus yata or pictus yung katapusan ng pangalan ng halaman na to. So ganyan lang natin kasi madali lang to patubuin. So this will do good kahit sa soil and other planting materials, pero maganda rin yung resulta nito kung kahit sa coconut husk lang natin ilalagay. Basta importante ma-maintain natin yung moisture, but not too much, para makapag-produce to ng mga roots and young leaves or shoots in few days time. So medyo tatakpan lang natin, but not totally, para makahinga siya and para may madaanan yung tutubo na bagong dahon, kasi yung mga ugat nito ay sa ilalim naman, maliban na lang sa mga uusbong sa ibabaw na magkakaroon din ng mga ugat. So lahat ng gagamitin natin na planting materials, these are all coconut husk na pinaghiwa-hiwalay natin. So ayan lang, ganyan lang yung ginawa ko, and I will update you in after few days kung ano yung mangyayari, but I am 90% or more than 90% sure na tutubo ito, kasi maganda yung ating pinaglagyan, at i-maintain natin syempre yung moisture na basta hindi lang sobra-sobra. So ayan, as you can see, nakikita pa natin or hindi natin masyadong tinakpan yung ating mga tinanim na mga cuttings. Ayan, so itatago lang natin to dito sa na medyo malilim na bahagi ng ating bahay. So yan mo.